Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Islaw. Walang eksaktong taon. Kalibo, Aklan. Bata pa lamang si Islaw nang maulila sa magulang. Tanging si Lolo Alfonso at Tia Susana lamang ang tanging kasama nito mula magkaisip. Katakot-takot na karanasan ang napagdaanan ng pamilya ni Aslaw ayon sa kwento ng lolo. Nakatira sila sa liblib na baryo na halos wala nang nakatira sa lugar, nang dahil sa pananalakay ng mga aswang. Halos hindi lumalabas ng tahanan ang mga tao doon dahil sa takot sa mga ito. Lalo na kung malapit na ang buwan ng mahal na araw. Apo, palagi mong pakikinggan ang mga paalala ko sa'yo. Gustuhin ko man na lumayo dito ay wala naman akong alam na lugar kung saan tayo pwedeng lumikas. Isa lang ang tanging alam ko para maligtas tayo sa lugar. Patawarin mo ko, Apo. Wala akong kakayanang ipagtanggol kayo ng tiya mo kung sakali man. Wika ni Lolo Alfonso. Wag po kayo mag-alala, Lolo. Ayos lang naman po ako eh. Saka Lolo, alam ko naman pong ginagawa niyo ang lahat eh. Siya nga po pala, naglaga po ako ng saging. Wala na po kasi tayong bigas eh. Saka Lo, saan na naman po ba kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Sabi ni Tia may tinatrabaho kayo. Halos araw-araw na po kayong umaalis. Tugon ni Islaw. Dyan lang, Apo. Naglibot-libot. Natatakot ka ba? Kasama mo naman ang tiya mo ah. Alam mo kasi, Apo, kailangan na nating magkaroon ng alay at malapit na naman ang pagbaba ng dyablo. Ilang araw na lang sasapit na naman ang Semana Santa. Siya nga pala, may bibigay ako sa inyo. Nakikita mo itong kwintas ko. Ito ang tanda ko para hindi mapahamak. Kaya ito pinagawang ko din kayo. Wag na wag nyo itong uhubarin ha. Kahit anong mangyari. So sana sa'yo ko hinahabili ng pamangkin mo ha. Mapapasan ba't makakahanap din tayo ng masasandalan. Sa ngayon, tanging ito lamang ang paraan ng ating kaligtasan. Wika ni Lolo Alfonso. Mapapasan ba, Tay? Magwawakas din ito. Ako man, lubos na nababahala eh. Lalo na sa'yo. Naway kaawaan tayo ng Panginoon na ang lahat ng ating ginagawa para lamang sa ikaliligtas ng ating mga buhay. Tugon ni Tia Susana. Sinuot ng bata ang kwintas na parang gawa sa maliit na kabibe ang pendant. Kulay berde na parang may kung anong katagang nakaukit. Ganon din ang tiyahin. Mahaba ang litanyang naihayag ng lolo. Pero ang tanging pumasok lamang sa utak ng bata, pangontra sa mga anak ng dilim. Ayon sa lolo, iilan lamang sa mga kabaryo ang nabigyan nito. Kaya laking pasasalamat na matanda. Kahit papano may proteksyon sila laban sa mga nilalang na namiminsala sa lugar. Maliban pa doon, ang tahanan ay napalibutan ng mga pangontra. May mataas na bakod na gawa sa kawayan. Tinaniman ng makabuhay na kung saan nagsisilbing proteksyon ng buong tahanan. Napapalibutan din ng naglalakihang puno ng saging na siyang nagsisilbing pantakip sa paligid. Maganda ang baryo nila kung tutuusin. Ngunit hindi ligtas sa tao lalo na sa mga dumadayo kung saan halos kada taon ang mga naiengganyo sa lugar ay bigla na lamang nawawala. Dahil lingid sa kaalaman ng mga pumapasyal ang malagim na sekretong bumabalot sa baryo.
Dagdagan pang ginagamit ng tagalugar ang pagkakataong yun para makakuha ng alay, kung saan iaalay nila sa araw ng pananalakay ng mga dyablo. Halos buong bayan ay alam ang nangyayari sa lugar, ngunit pinipili ng mga itong itago ang lihim sa kadahilanan. Ito lamang ang paraan para sa kanilang kaligtasan. Isang umaga, may namataang grupo ng kalalakihan si Lolo Alfonso. Tila mga binatilyong mga ngaso dahil sa postura at bihis. Napangiti ng bahagya ang matanda at hindi na sila mahihirapang maghanap. Kaunting pagpapaliwanag lamang sa lugar. Sobrang ganda. Babundok ito at sobrang dami ng mga iba't ibang puno. At kapag naabot ang mataas na bahagi ng lugar, makikita ang kagandahan ng kalawakan ng dagat. Apo, maaga tayo maghahapunan mamaya. Pagod ang lolo at gusto kong matulog ng maaga. Susana, alam mo na ang gagawin ha. Bata pa itong si Islaw para maintindihan ang mga nangyayari. Wika ni Lolo Alfonso. Sa tamang panahon, Tay, maiintindihan niya din ang lahat. Sa ngayon, iwasan na muna nating maglahad sa kanya ng mga bagay na mahirap niyang maunawaan, lalo pat Natigil sa pagsasalita si Tia Susana. Tiya, alam ko na po. Hindi na po ako bata, no? Saka, akala nyo ba hindi ko alam yung mga nangyayari? Lolo, kung may magagawa lang po sana tayo eh. Sige po tiya, maghanda na po tayo na makapaghapunan na. Siya nga pala, nakita ko po yung mga lalaki kanina. Saan po yun pupunta? Di ba, delikadong mamundok dito sa lugar natin? Abisuhan niyo po sila baka kung ano pong mangyari sa mga yon. Wika ni Islaw. Bata ka pa nga apo. May kaalaman ka nga, pero hindi mo pa ito lubos mauunawaan. Hindi natin hawak ang mangyayari sa lugar, pero laking pagpapasalamat natin kung may naakyat dito. Sila ang magliligtas sa buhay natin. Mahabang paliwanagan, pero ano man ang mangyari, lagi mong ipagpasalamat sa Diyos na lagi tayong nililigtas. Nagpapadala ng mga taong kahalili natin. Sa mundong ito apo, kailangan natin ng iba para mabuhay. Tugon ni Lolo Alfonso. Tay, sige na po. Maghanda na po tayo. Ipagpasalamat natin na maganda ang lupaing kinatitirikan ng bahay natin. Kaya kahit papano, natatawid natin ang gutom dahil sa mga saging at gulay sa bakuran. Tay, wala na naman po tayong bigas. Kaya maglalaga kami ng saging ni Islaw ha. May okra at talbos naman po ng kamote. Wika ni Susana. Masarap ang hapunan lolo. Siya nga pala lo, pag nakita mo po yung mga lalaki, pauwi mo na po sila ha. Dagdag ni Islaw. Napailing na lamang ang dalawa sa bata. Alam nilang pareho na hindi nila ito pwedeng ilahad ng diretsyo sa bata. Ilang taon ng gawain pero ni minsan, hindi nila nalahad sa bata ang mga ginagawa. May tamang panahon, ika nga ni Lolo Alfonso. Bago pa man sinakop ng dilim ang kapaligiran, natapos na ang tatlo sa paghahapunan. Maaga ding nag-ayos ang bata para matulog. Samantalang ang dalawa naman, naghahanda sa gagawing mga patibong sa mga dayo. Sanay na silang magplano ngunit ang hindi nila napaghandaan ang balik sa kanilang ginagawa. Hindi pumasok sa isip nila na ang mga dayo, hindi bastang mga tao. Grupo pala ito ng mga antingero na sadyang iniikot ang mga kabayanan upang maghanap ng mga aswang napapaslangit. Mag-aalas 7 nang nagpaalam ang matanda sa anak. Batid niya ang panganib sa gagawin.
Pero tanging naiisip niya na maisasalba niya ang buhay ng pamilya sa oras na magtagumpay ang plano. Dala lamang ay lubid at itak. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ha. Ikandado mo ng maigi ang bahay. Naway kaawaan tayo ng Diyos Ama sa gagawin natin. Wika ni Lolo Alfonso. Ikaw po ang mag-ingat, Tay. Kami nandito lang sa bahay eh. Saka, huwag ka pong mag-alala. Magiging maayos din po ang lahat. May awa po ang Diyos, Tay. Tugon ni Tia Susana. Tumalikod na si Lolo Alfonso. Susundan nito ang mga dayo. Dahil kabisado ang lugar, gagawa lamang ito ng mga patibong na maglalagay sa mga dayo ng kapahamakan. Labag sa kalooban niya ang ginagawa, pero wala siyang pagpipilian. Bitbit lamang ay itak at mga lubid na gagamiting pangtali. Dating gawi magagawa ito ng bitin. Katawagan sa uri ng patibong. Ilang sandali ang lumipas nang may makita siyang tumpok ng kahoy na sinigaan. Pero tila walang tao sa lugar. Sa isip-isip na matanda, baka naglakbay na sa kailaliman ng gabi ang mga dayo. Nagtago siya sa malaking siwang ng punong kahoy na malapit sa lugar at nagmatsyag. Sa kanyang pagmamasid, nakaramdam ang matanda ng pag-alinsangan ng lugar. Biglang uminit kahit maganda naman ang panahon. Sa pagmamasid sa lugar at kanyang pakiramdam, ilang saglit lang ang lumipas nang makarinig siya ng pagkaluskos. Tila malapit lang sa lugar na pinagtataguan. Nakaramdam siya ng tensyon nang masipat ang tatlong figura na halos di pa na lamang ang pagitan sa kanya. Alam niyang hindi ito ang mga kalalakihang nakita kanina. Naiisip niyang ang mga halimaw na ito. Naengganyo sa usok na nagmumula sa siga na ginawa ng mga dayo. Napalunok ng laway ang matanda nang masipat niyang inaamoy-amoy na mga nilalang ang bawat lugar na madadaanan ng mga ito. Minuto lamang ang nakalipas nang mapansin niyang lumagpas sa lokasyon niya ang mga nilalang. Dumiretso sa tumpok ng kahoy na may siga. Hindi na siya gumagalaw sa pag-aakalang bumalik ang mga nilalang. Tahimik niya lang itong pinagmasdan. Ilang sandali pa nakaramdam siya ng mga yabag na tila papunta sa kinaroroonan ng mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang masipat niya ang mga pasugod na mga kalalakihan sa mga nilalang. May hawak itong mga matutulis na bagay na siyang ginamit pang patay sa tatlong aswang. Hindi na nakaporma ang mga nilalang ng palibutan ito ng mga hindi kilalang lalaki. Akmang tatayo na sana ang matanda upang lumayo nang biglang may tumawag sa kanya. Alam kong sinusundan mo kami, tanda. Kung ayaw mong matulad sa mga demonyong to, lumabas ka sa pinagtataguan mo. Hindi namin alam kung bakit sa ganitong oras may kagaya mong nag-aaligid sa amin. Kaya lumabas ka dyan. Wika ni Joel. Nako, aswang din siguro yan. Mga kasama, tudasin na din natin baka mamaya. Lalabas na ako. Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Tao ako at hindi halimaw. Pagpaumanhin niyo na kung bakit ko kayo sinusundan. Gusto ko sana kayong abisuhan tungkol sa lugar. Hindi ko inaasahan ang ginawa ninyo. Lumapit ka dito, tanda. Kung totoong tao ka, ilantad mo ang sarili mo. Aswang lang ang pinapatay namin, kaya huwag kang magkamaling linlangin kami. Muling wika ng pinuno ng grupo. Lumabas sa pinagtataguan ang matanda. Lumapit ito sa mga lalaki.
Kinakabahan man pero batid niyang hindi naman ang kagaya niya ang pinapaslang ng mga ito. Niyaya niya ang grupo sa tahanan para mapatunayan ang katauhan. Hindi naman nagdalawang isip ang mga kalalakihan. Bagkus pinaunlakan nila ito. Batid din ng grupo na hindi banta ang matanda sa kanila. Malapit lamang ang bahay nito sa lugar. Bago pa man kumatok ang matanda ay nabuksan na ito ng anak. Malayo pa lamang ay narinig na niya ang boses ng ama at ng mga kalalakihang kasama nito. Maging si Islaw, bumangon din nang may maramdamang may mga nag-uusap. Lumabas ito ng silid na kangiti. Dahil sa pag-aakalang niligtas ng lolo ang mga lalaki. Nagsipagtinginan pa ang mga ito nang lumapit ito sa lolo at nagpasalamat. Sabi ko na nga ba aabisuhan mo sila. Lolo, salamat po at ligtas sila dito. Mga... Natigil sa pagsasalita si Islaw. Bata, anong pangalan mo? Oo nga ang lolo mo ang nagdala sa amin dito. Saka, hindi ba kayo natatakot dito? Napakalapit nyo lang sa... Natatakot din po kami. Sino bang hindi takot? Halos isang hakbang lang namin palabas ng tahanang tuhukay na. Magkape po muna kayo. Pagpasensyahan nyo na ho yung kape namin ha. Gawa ho yan sa sinunog na bigas. Hindi kasi kami nakakadayo sa pamilihan eh. Wika ni Tia Susana. Ayos na to. Malamig sa labas. Masarap ang kape na to pampainit ng sikmura. Matanong ko lang, 3 lang ba kayo dito? Sa estado ng bahay nyo, kung sasalakayin kayo nung nakaengkwentro namin kanina, kahit isa lang doon. Ay nako. Wika ni Norle. Hindi po kami magagalaw dito dahil sa proteksyon na gawa ng lolo ko. Kita niyo po itong kwintas ko. Sabi ni lolo, protection daw po to para hindi kami magalaw ng... Islaw, bumalik ka na sa silid. At huwag kang sumali sa usapang matanda ha. Sige na, lumalalim na ang gabi. Bukas ka na magdadadaldal dyan. Sita ni Tia Susana. Nagpaalam na ang bata upang magpahinga. Nagmano pa ito isa-isa sa mga panauhin. Ilang sandali pa, habang humihigop ng kape ang lahat, kinuha na matanda ang mga gamit pangontra sa aswang. Mga itinatago-tago niyang kagamitan para depensa kung sakaling lusubin sila. Nag-aalala itong naglahad ng lahat. Alam niyang delikado na din sila sa lugar dahil sa nangyari. Nakakasigurado din ito na dahil sa pagpapatuloy niya sa mga dayo, malalagay ang buhay nila sa peligro. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Bagkus pinahanda ang mga panauhin at alam niyang lulusubin sila ng angka ng mga diablong napaslang. Mga iho, wala akong kaide-ideya kung anong pagkakakilanlan meron kayo. Pero ramdam kong matutulungan nyo kami kung sakasakali man. Susan, samahan mo muna doon sa silid si Islaw. Dahil sa nangyari kanina, sigurado kong pinaghahanap na tayo. Masusundan nila kayo dito dahil sa mga amoy ninyo. Kaya sige na't maghanda na kayo. Wika ni Lolo Alfonso. Huwag kang magalala. Sanay na kami sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya kami nandito dahil may nakapagsabi sa amin na dito daw namumugad yung mga aswang na galing pa sa Karatig Isla Alam niyo ang tinutukoy ko. Hindi pa rin tumitigil at lumilipat pa talaga sa ibang lugar. Lolo Alfonso, huwag kayong magalala at kami na ang bahalang magprotekta sa inyo. Wika ni Joel. Hindi sila sasantuhin ng agimat ko. Kahit sila pa ang makapangyari. Natigil sa pagsasalita si Norle.
Tumigil ka nga sa apog mo, Norle. Samahan mo sina Ricardo at Johnny sa pag-ayos ng kailangan natin. Ihanda nyo din at hindi natin alam kung anong mangyayari. Mahaba pa ang gabi at kailangan natin maging alerto. Siya nga pala, Lolo Alfonso. Ano yung sinasabi ni Islaw na kaninang proteksyon? May anting-anting kayo? Antingero din po ba kayo? Tanong ni Joel. Hindi. Itong mga suot namin. Mahabang kwento pero ito ang tanda upang hindi kami magalaw ng mga halimaw na yon. Ito din ang tanda na hindi kami dayo. Pinagawa ko ito dahil may nakapagsabi sa akin na para sa proteksyon namin, kailangang palagi namin itong suot-suot. Tugon ni Lolo Alfonso. Hinawakan ni Joel ang kwintas. Dinama kung anong meron sa gamit. Nagkaroon siya ng interes nang maramdamang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa kwintas. Ito'y hindi gawa ng tao. Alam niyang may tinatagong lihim ang matanda. At kung ano man yon, inihanda niya ang sarili at mga kasama. Batid niyang magiging banta ito para sa grupo kung magkataon. Kaya matapos niyang makipag-usap sa matanda, inabisuhan niya ang mga kasama at pasikretong bumuo ng plano. Naiisip na baka isang malaking pain ang nangyayari. Nagsipagpahinga na ang mga kasama. Pero inabisuhan niya itong maging alerto palagi. Maya-maya na, habang gising sa nakakaantok na gabi, tinignan niya ang mga kasama na naghihilik na sa gilid. Naalimpungatan ito nang may marinig na nag-uusap sa labas. Mahinang ginising ang mga kasama nang makaramdam na parang may mabigat na aura. Dahil gawa lang sa amakan ang bahay. Kaya madali nilang nasilip kung ano ang nangyayari sa labas. Napamura na lamang ang mga ito nang makitang kausap na matanda ang tila lider ng mga halimaw. Nasa harapan ito ng bakod ng tahanan na tila gumagawa pa ng paraan ang matanda para makapasok ang mga aswang. Nagsibangon na sila at hinanda ang sarili. Sa isip ng binata, binenta sila ng matanda sa kalaban. Besting yawa, umanda na kayo at ito ang totoong engkwentro. Traidor, kung ano man ang mangyayari ngayong gabi, mga kasama, lahat ng makasalubong nyo, patayin nyo na at hindi natin alam kung sino ang kakampi. Utos ni Joel. Paano ang bata, Tiyahin? Hindi natin hawak ang utak nila. Pero batid kong labas dito mga yon. Hindi ko sila kayang gawa ng masama, lalo pa ang bata. Hindi tayo nakakasiguro. Pero sige, ano man ang mangyari, hindi natin sila idadamay. Muling wika ni Joel. Mapatawad niyo sana ang tatay ko. Wala kaming mapupuntahan kung sakaling madamay kami sa inyo. Iniisip niya lang ang kaligtasan namin. Wika ni Tia Susan. Hindi na nakapagsalita pa ang mga kaharap. Hindi nila namalayang gising pala ang dalaga at narinig ang kanilang usapan. Maging ang bata ay gising din at nakaupo lamang sa gilid. Habang tinitignan ni Joel ang bata, hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan nito. Kaya pinangako niya sa sarili, isasama niya ang mga ito palayo sa lugar. Nagsipaghawak na sila ng mga sandatang kinargahan ng mga dasal. Bumulong ng kung anong orasyong pangproteksyon si Joel at mga kasama. Alam nilang mapapalaban sila. Pero dahil sa angking kakayanan at kumbateng pangpisikal, alam nilang madadaig nila ang mga nakapaligid sa kanila. Tila mga bandido ang aura nila ng mga oras na yon. Minuto lamang ang nakalipas nang may kung anong bumundol sa tahanan. Halos mabuwal ang buong lugar sa puwersa na pinakawala ng nilalang. Imbes na magpanik,
Nagsenyasan ang mga ito kung saang parte aatake. Nasa gilid lang si Susan at Islaw na mga sandaling yun. Nakikiramdam din sa kung ano ang nangyayari. Wala nang sabi-sabing binuksan ni Joel ang pinto at hinarap ang bumundol. Akmang pasugod na ito sa kinatatayuan niya. Nang bigla niya itong tagain sa ulo. Iyon ang naging hudyat upang lumusob ang mga kasama nito. Dahil sa talim ng hawak na sandata, ang sumusugod sa kanya ay kagad humihiwalay ang ulo. Lumabas na din ang kasama at tumulong kay Joel. Nabigla si Lolo Alfonso sa nakita. Kaharapan nito ang isang aswang na tila galit na galit dahil sa nakikitang madami nang namamatay sa angkan. Walang sabi-sabi. Binalingan ang matanda at bigla itong sinakmal. Ni hindi na nakalaban pa si Lolo Alfonso at kagad itong binawian ng buhay. Tatakbo pa sana si Norle upang saklolohan ang matanda. Pero huli na. Lasog-lasog na ang katawan nito dahil sa galit ng aswang. Wala ding pasabing binanatan niya sa pagtaga ang sumakmal sa matanda. Napatras ito nang masipat niyang may mga kasamahan pa itong hindi makapasok dahil sa nakapalibot na makabuhay sa bakod. Diyos ko, mga kasama, huwag kayong lalagpas sa bakod at marami pa sila sa labas ng lugar na to. Lolo Alfonso, patawarin mo po kami. Wika ni Norle. Hayaan mo na yan. Wala na tayo magagawa eh. Inanin niya ang bunga ng pagtatraidor niya. Alalayan mo ang dalawang magtiyahin sa loob. Hintayin natin ang paglabas ng araw at isasama natin silang dalawa. Mga kasama, walang lalagpas sa bakod ha. Hayaan natin sila ang lumusob. Ipapakita natin sa kanila ang mangyayari sa oras na sadyay nilang pumasok dito. Wika ni Joel. Lahat ng mga napatay na aswang, inipon nila sa tapat ng bahay at sinigaan. Halos lumiwanag ang paligid dahil sa ginawa nila. Nakarinig sila ng malakas na mga pag-aangil. Maging mga paghiyaw na tila nababaliw. Hindi na nila ito pinansin bagkus hinintay nilang may sumugod pa. Ilang sandali lang tumahimik na ang lugar. Napansin na din nilang paliwanag na ang paligid. Pumasok si Joel at kinausap ang magtiyahin. Iyak ng iyak ang dalawa nang malamang wala na si Lolo Alfonso. Napasigaw pa si Islaw. Pero ipinaliwanag ng mga binata ang lahat. At para na din mailayo sa kapahamakan ng dalawa, hindi nila ito iniwan. Bagkus sinama na nila at para wala nang babalikan pa ang mga aswang. Sinunog nila ang buong lugar bago umalis. Binigyan nila ng bagong buhay ang magtiyahin. Hindi lubos maisip ni Islaw na ang pagdating ng mga antingero ang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Sa pangkasalukuyan, maayos na ang buhay ni Islaw. Kasama ang tiyahin na inasawa ni Norle. Matagal na panahon na matapos ang engkwentrong yon. Kumalas na din si Norle sa grupo. Nagbagong buhay ito kasama ang binuong pamilya. Nailahad ang kwentong ito dahil sa isang alaalang naipasa ng yumaong lolo. Baon pa din ni Islaw. Ang kaganapang bumago ng kanyang buhay. Nang mapadpad ang mga antingero sa baryo ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Fred. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Mula pagkabata, magkaibigan na si Burjok at Fred. Pareho silang hindi nakapagtapos ng elementarya.
dahil sa kapilyuhan at puno ng kalokohan. Parehong nasuspende sa pinapasukang paaralan dahil binato nila ng pambura ang guro na nagsisermon sa klase. Fred, lagot na. Tinamaan si bruha ng pambura. Ano nang gagawin natin? Wika ni Borjok. Naku patay. Ala, may pamalo. Tara, takbo na. Tugon ni Fred. Tandaan nyo itong dalawa. Hindi na kayo makakatungtong sa kahit anong paaralan. Sisiguraduhin ko yan. Wika ni Miss De Jesus. Sinubukan pa ng mga magulang na kausapin ang guro. Ngunit dahil nabasag ang salamin nito sa mata ng tamaan ng pambura, mas pinili nitong panindigan ang naging pasya. Kaya mula noon, hindi na nila natapos ang elementarya. Pagkalipas ng 15 taon, dahil sa pagiging mapusok, sabay silang pinuntahan ng mga babaeng nabuntis nila nang hindi sadya sa diskuhan. Ang masaklap, pareho namang hindi makabukod sa magulang dahil wala naman itong mga trabaho. Tay, patawad po ah. Dito na po muna kami. Nabuntis ko po si Diana eh. Alang-alang po sa magiging apo nyo. Pangako po, magtitino na po ako. Wika ni Fred sama. Magtitino. Hanggat kasama mo yang si Borjok. Laging kalokohan ang malalaman mo. Simula ngayon, ayaw ko nang makikita kayong magkasama. Paliwanag ba? Wika ng amang si Tatay Gonzalo. Tay naman, halos kapatid ko na ho yung tao. Saka si Borjok lang nang nakakaintindi sa akin eh. Wika ni Fred. Paano? Parang pinagbugkos ang mga buntot ninyo. Diyos ko naman anak. Kung pwede lang kitang mabalik sa sinapupunan ko, ginawa ko na. Wika ni Nanay Tessa. Malapit nang lumubog ang araw. Nasa isipan pa rin ng binata ang sinabi ng mga magulang. Ilang minuto lang ang nakalipas. Binagtas niya ang daan papunta sa tambayan. Naabutan niyang nagmamaktol ang kaibigan habang hawak ang sigarilyo dahil nasa bondin ng mga magulang. Niyaya niya itong bumili ng maiinom. Bit-bit ang galon ay binagtas nila ang palayan papunta sa kabilang sitio. Bibili lang sana sila ng tuba nang makasalubong ang mga kaibigang nag-eekis na sa daan. Hoy mga pare, saan ang punta ninyo? Iinom kayo. Tara, doon sa may kubo. Andun yung grupo. Sama kayo. Wika ng lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Bay. Salamat Bay ah. Pero parang marami na kayo dun eh. Nakakaya naman kung makikisali kami sa inyo. Wika ni Fred. Sige na tol, sama na tayo. Total, ngayong gabi na lang ang pagkakaibigan natin, di ba? Tugon ni Borjok. Nag-aalangan man pero sumama ang dalawa. Malayo pa ang kubo mula sa kinatatayuan. Nasa gitna ito ng malapad na palayan. Nadat na nilang lasing na ang mga tao roon. Habang pinapaupo sila ni Bay, nakakaramdam si Borjok ng kung ano. Maganda naman ang panahon. Mahangin dahil nasa patagan. Ngunit pakiramdam niya ay malinsangan at amoy lana ng nyug. Hindi na lang niya ito pinansin. Naiisip na baka dala lamang ng kalasingan. Naghahalakhakan pa sila habang nagkwekwentuhan ng mga karanasan. Noong mga panahong nag-aaral pa sila. Lumipas ang ilang oras. Unti-unti nang nag-uuwian ang mga kasama. Halos madaling araw na mapagpasyahan ng dalawang umuwi na ng tahanan. Tol,
Anong oras na kaya? Parang hindi ko na kaya. Dito na lang kaya tayo matulog. Wika ni Borjok. Hindi tol, umuwi na tayo. Alam mo namang magagalit na naman yung mga magulang natin pag nalamang magkasama tayo eh. Tugon ni Fred. Tahimik na binagtas ng dalawa ang daan pa uwi. Hanggang sa naihis si Fred. Tol, sige na. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Hindi ko na mapigilan tong... Natigil si Fred nang may kung anong lumilipad papunta sa kinatatayuan. Para itong itim na payong nasasaklob sa dalawa. Napasigaw si Fred. Kasabay ng paghatak sa kaibigan at napaupo sila sa palayan. Tol, ano yun? Tanong ni Borjok. Nayari na. May hubot. Hindi tayo pwedeng maglakad. Baka madagi tayo. Tugon ni Fred. Ang mga hubot ay uri ng bagat na bagaman nakakapaminsala. Ngunit madali itong mapuksa sa pamamagitan ng apoy. Tara na. Gapangin na lang natin papuntang dulo. Wala pa naman tayong dalang pangsiga. Mungkahi ni Fred. Meron akong posporo. Pero dalawa na lang to eh. Ito oh. Tugon ni Borjok. Sabay abot ng kahas sa kaibigan. Pagkabukas nun, nanlumo sila nang makita na wala na itong laman na, kundi isang putol na posporo. Naku naman oh. Kung minamalas ka nga naman. Pero ganito na lang. Hahanap tayo ng pwedeng masigaan. Wika ni Fred. Habang gumagapang, naririnig nila ang pagaspas na nakasunod sa kanila. Ang mas nakakapagpatindig pa ng balahibo ay ang malakas na tunog na ginagawa ng nilalang. Hindi na napigilan ng magkaibigan maihi sa suot na pangbaba. Ilang minutong gapangan pa at halos sumuot sila sa matatalim na talahiban. Biglang nakakita sila na nakatumpok na kugon. Na mga panahong yon, ang kugon ay sadyang ginagapas at pinapatuyo upang magawang silong ng mga kubo. Madalas itong tinutumpok sa gilid ng pilapil ng ilang araw. Wala nang paraan tol. Bahala na. Wika ni Fred. Kinuha niya ang palito. Dahil sa panginginig ng mga kamay, nalaglag pa ang kaputol. Napalingon sila nang marinig na sumisigaw si Bay. Iisa lang naman sila ng baryo at dadaanan. Nagsisigaw ito na halos mapunit na ang lalamunan. Nagkaroon ang dalawa ng pagkakataong masindihan ang tumpok ng kugon. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumalat ang apoy. Tumayo ang dalawa nang makita ang buong paligid. Dahil sa liwanag ng apoy, dito nila nakita si Bay na naghahabol ng hininga. Tila may kung anong bagay na nakasaklob sa ulo. Hoy Alimaw, pag hindi mo binitawan ang kaibigan namin, susunugin kita. Banta ni Fred. Halos 5 metro lang ang pagitan nito sa kinatatayuan nila. Dumakot ang kaibigan ng bungkos na nag-aapoy na kugon at winasiwa sa hangin. Akmang susuguri na nila ang nilalang nang bigla itong kumalas. Habol hiningang nagpapasalamat si Bay sa dalawang magkaibigan. Halos mapuno ng dugo ang pagmumukha nito dahil sa nilalang. Inakay ng dalawa si Bay habang magkabilaan ang hawak sa bungkos ng umaapoy na kugon. Sa kada madaan ng kugon, sinisigaan nila ito upang masiguradong hindi na sila masundan ng elemento. Malapit na sila sa mga kabahayan at nang linguni ng daan. Malapad na pala ang nasindihan ng dalawa. Maging ang mga pananim na malapit ng anihan ay natupok.
Yawa, parang mapapalo na tayo nito ah. Bahala na. Harapin na lang natin sa barangay ang magrereklamo. Wika ni Fred. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ipapaayos ko na lang yan kay tatay bukas. Yan na lang ang may gaganti ko sa pagligtas niyo sa buhay ko. Tugon ni Bay. Kinaumagahan. Halos 3 pilapil ng taniman ang natupok ng apoy. Mabuti na lamang at hindi naabot ang mga palay. May kaya ang pamilya ni Bay. Dahil sa bisyo at pagbabarkada, kaya mukha itong yagit kung titignan. Malaki ang binayaran ng mga ito sa mga nasirang pananim. Dahil sa nangyaring yon, imbes na maghiwalay ang dalawa, nadagdagan pa sila ng isa. Wala nang nagawa pa ang mga magulang kundi tanggapin na lamang ito. Sa pagdaan ng panahon, naging kapitan ng baryo si Bay at alalay ang dalawa sa pagbibigay kaayusan at proteksyon sa lugar. Naging bantog ang tatlo hindi dahil sa bisyo, kundi sa pinapamalas na pagkakaibigan. Natigil na rin ang kanilang mga kalokohan at nagseryoso sa buhay at pagbigay ng serbisyo sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pedra. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Pedra ay masipag at matyagang bata. Lahat ginagawa matustusan lamang ang sarili sa pang-araw-araw. Nakikitira lamang ito sa bahay ng tiyahin na itago na lang natin sa pangalang Beth. Mula noong mamatay ang mga magulang. High school pa lang, natuto na itong maglagari sa kung saang patimpalak. Nagawa na rin na maglako ng kung ano-ano may pandagdag lamang sa baon. Sobrang aktibo din ng dalaga sa paaralan. Sumasali din ito sa mga patimpala kagaya ng sayaw at pagkanta. Hindi para makakuha ng kung anong karangalan, kundi dahil may premyo kahit manalo o matalo. May pera pa rin siyang nakukuha. Naku Pedra, mag-ensayo ka na. Maaga tayong mag-aayos ngayon ha. May kantahan sa kabilang barangay. Ay nako, 5,000 ang premyo. Sayang pag di ka nakasali. Wika ng kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang RG. Sige RG, gusto ko yan. Salamat ha. Ikaw mo mag-aayos sa akin. Saka pahiramin mo na din ako ng gown. Salamat ha. Tugon ni Pedra. Ano pa nga ba? Kung hindi lang kita mahal eh. Pero maiba ako Pedra. Malapit na ang graduation na. Papasok ka ba ng kolehiyo? Tanong ni RG. Hindi ko pa alam eh. Mahirap sa kolehiyo. Alam mo naman. Kahit baon hindi ako naaabutan. Pero sige, sisikapin kong makapag-racket pa ng marami. Saka salamat ha. Palagi mo akong tinutulungan. Tugon ng dalaga. Maaga pa lang sinundo na siya ng kaibigan. Nagpaalam ito kay Tia Beth. Nasanay naman na ang tiyahin sa ginagawa ng pamangkin. Ang totoo, mas pabor sa kanila ang ginagawa ng dalaga dahil kahit papano, nakakapag-abot din naman ito sa kanila. Kasama ang kaibigan sakay ng habal-habal. Pumunta sila sa Karatig Barangay. Madaming tao at pista, kaya sagana ang lugar sa patimpalak. Agaw pansin ang aura ni Pedra sa lahat ng kalahok. Hindi lamang sa maganda ang katawan ng dalaga, kundi napakaganda pa ng muka. Habang nasa pila, agaw pansin ang itsura nito
hanggang sa isang lalaki ang naupo mismo sa upuan ng mga hurado. Bahagyang umiti ito sa kanya. Naginantihan din naman niya ng ngiti. Natapos naman ng maayos ang pagtatanghal. Nakuha niya ang unang papremyo. Halos maiyak si Pedra nang malamang may-ari ng isang institusyon. Ang lalaking huradong nakangiti sa kanya. Maliban sa perang napalanunan, kumuha din sila ng 3 kalahok na mapagkakalooban ng scholarship sa isang universidad sa Iloilo. Isa rin si Pedra sa maswerteng napili. Naku, Peds, masayang masaya ako para sa'yo. Binabati kita. Ayan ha, alam mo kung hindi mo yan palalampasin, diyan na din ako mag-e-enroll para magkasama pa din tayo. Natutuwa ako para sa'yo, Peds. Wika ni RG. Maraming salamat, Bex ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito ngayon. Tugon ni Pedra, sabay yakap sa kaibigan. Biglang may umubo sa likuran. Pagbati. Ang galing-galing mo kanina, Pedra. Tama. Ayoko namang maging sobrang formal sa'yo. Medyo maraming tao kanina sa entablado kaya hindi man lang kita nabate. Sa susunod na buwan ha, sana kunin mo yung pagkakataon na meron ka. Ako mismo ang bahala ng kakailanganin mo. Sulatan mo lang ako ha. Wika ni Ted. Iniabot nito ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang address at nagpaalam na din sa kanila hanggang sa umuwi na din ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, naging abala na ang dalaga sa pag-aayos ng mga kakailanganin at sa pagtatapos ng sekundarya. Maliban sa mga talentong pinapamalas, matalino din si Pedra. Nakuha niya ang unang pwesto sa kanilang batch. Maraming mga paaralan at universidad sa syudad ang nagbukas para sa kanya. Ngunit may kung anong humihila sa kanya sa taong nag-alok ng kagandahang loob noong nakaraang araw. Natutuwa ako sa'yo, anak, sa dedikasyon mo. Kung buhay sana ang mga magulang mo. Natigil si Tia Beth sa pagsasalita. Naku, Betchay, huwag ka na magdrama dyan. Maswerte silang ipinanganak nila si Pedra. Sumalangit nawa. Pero maiba ako, anak. Tutuloy ka ba sa syudad? Sabat ng asawa ni Tia Beth. Natawagin na lang natin sa pangalang Renato. Hindi ko naman magagawa to kung wala pong pag-aalalay ninyo, Tia. Alam kong nahihirapan na kayo sa akin, pero ipinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niyo ako ng bahay at pamilya. Saka opo, Tia, tutuloy po ako. Natawagan po ako ng opisina ni Mr. Hernandez Sekretarya niya po ang nakasagot. Kung maaari daw, dumaan ako sa office nila bago sa dormitoryo. Naayos na nila yung papasukan ko Tugon ni Pedra. O siya, ano mang maging pasya mo, anak. Nandito lang kami ha? Kahit anong oras pwede kang umuwi dito. Wika ni Tia Beth. Lumipas ang mga araw at naging abala ang dalaga sa paglilipat ng mga kakailanganin, lalo na ang mga personal na gamit. Lunes ng umaga, maaga itong biyahe dala ang mga gamit papunta sa syudad. Saktong 3:00 na ng hapon nang makarating siya sa opisina ni Mr. Hernandez. Kaagad naman itong inasikaso ng sekretarya. Ilang minuto lang, nakaharap na niya ang binata na nasa formal na kasuotan. Nahiya pa itong si Pedra na tumingin sa suot niyang t-shirt at maong. Kinakabahan ka ba, Pedra? Huwag kang mag-alala. Maikling paliwanag lang ito sa magiging sistema ng scholar mo. Guro ang kursong kinuha mo, tama?
Isa ako sa mga nagtayo ng mga pampublikong paaralan dito sa Iloilo. Ang ginagawa namin, kumukuha kami ng mga tamang mag-aral na pwede naming paaralin. Pero bilang balik, papasok ito sa mismong hawak naming school. Pero huwag kang mag-alala, ang institution namin, may mga pumapasok na donasyon at yan ang gagamitin para sa inyo. Pagpapaliwanag ni Mr. Hernandez. Eh di bali po, kayo ang gagastos sa lahat? Paano po ang allowance? Maging sa dorm po namin. Tanong ni Pedra. Huwag ka nang mag-alala doon. Kami din ang bahala. Tungkol naman sa perang pangtustos mo sa pang-araw-araw, makakakuha kayo ng tawag o mensahe galing sa opisina ko. Wala ka nang dapat alalahanin. Ituturo na lang ng sekretarya ko papunta sa dormitoryo ha. Malapit lang naman yun dito para makapagpahinga ka. Wika ni Mr. Hernandez. Sobrang tuwa ang naramdaman ng dalaga. Pero hindi niya alam na may malaking hamon siyang haharapin. Ilang sandali lang, narating nila ang dormitoryo. Ilang hakbang lamang ito mula sa opisina ng may-ari. Pinakilala ang dalaga sa mga kasama. Nasa 11 silang nasa loob at puro babae. Ang pinagtataka ni Pedra, pawang may hina ang mga ito. Wala sa sarili kung sumagot maliban kay Gina. Nakangiti siyang sinalubong ng bagong kasama sa kwarto. O paano Pedra? Iiwan na kita dito. Makisama ka na lang sa kanila ha. At kahit anong problema, pwede mo kong matawagan. Wika ng sekretarya. Ayos po, maraming salamat ha. Tugon ni Pedra. Umalis na ang sekretarya at sabay-sabay nagsalita ang mga kasama nito sa kakaibang boses. Nagtataka ang dalaga at tila may mali. Pagpasok sa silid, hinila siya ni Gina papasok ng kwarto. Ang bahay ay may 2 palapag na merong 5 kwarto na may tigda 2 tao sa loob. Sa baba ang kwarto ng katiwala ng bahay katabi ng kusina. Huwag kang maingay. May kakaiba sa bahay na to. Pakiusap. Mamayang hapunan. Huwag kang kakain ng hinihahanda ng katiwala. Baka magaya ka sa mga kasama natin. Sa napansin ko, halos lahat sila wala ng buhay. Mag-iisang linggo pa lang kami dito. Noong nakaraan, hindi pa sila ganyan eh. Eto, hawakan mo ito. Pabaon niya ng tatay kong albularyo. Wika ni Gina. Ah? Maliit na bote? Ano to, Gina? Tanong ni Pedra. Sabay amoy sa bote nang bigla itong kumulo. Bilis, itago mo yan. Andiyan na siya. Wika ni Gina. Dali-dali niya itong pinasok sa bulsa ng pantalon. Maliit lamang naman ang bote kaya kagad itong nagkasya. Narinig nilang may kumatok. Tumayo si Gina para buksan ang pinto. Manang, ikaw po ba yan? Tanong ni Gina. Hindi, Gina. Buksan mo at may bibigay ako sa mga kasama natin. Wika ng isa sa mga babae sa bahay na tawagin na lang natin sa pangalang Jessie. Pagkabukas ng pinto, may iniabot itong maliit na bilao na may lamang malagkit. Ayon kay Jessie, galing ito sa magulang at pinadala sa kanya. Lahat ng kwarto ay hinatidan nito. Nagulat si Gina nang magsarado ang pinto. Natigilan nang nakita na basa ang pantalon ni Pedra. Nagreklamo ito na ang init ng pantalon, sabay kuha sa maliit na bote na nasa pantalon. Hindi pala ang katiwala. Pedra, huwag mong kakainin ha.
Kukuha lang ako ng kalamansi sa baba. Wika ni Gina. Habang pababa ng hagdan, nakita niya ang isa sa mga kasamang sarap na sarap sa pagkain ng malagkit. Yung tipong matagal nang hindi nakakatikim ng pagkain. Minuto lamang ang nakalipas. Bumalik siya na may bitbit na asin, bawang at kalamansi. Inabisuhan niya sa baba ang katiwala na may hindi magandang nangyayari. Pagkapasok sa kwarto, naabutan niyang sinakmal na pala ng kasama si Pedra. Walang ano-ano eh. Kinuha nito ang asin at hinaplas sa pagmumukha ng kasama. Nabitawan nito si Pedra na naghahabol ng hininga. Pedra, bilis. Tumayo ka na. Naku, naloko na. Nayanggaw mga kasama natin. Wika ni Gina. Nagkagulo sa loob ng dormitoryo nang sabay-sabay na nag-aangilan ang mga kasamahan na. Meron pang umungol na tila sobrang nasasaktan sa nararamdaman. Padilim na pala ng mga oras na yon. Lalong nataranta ang dalawa kung ano ang dapat gawin. Kasama ang katiwala. Akmang palabas na sila para makahingi ng tulong. Biglang may sumabunot kay Pedra. Nagtitili ito sa sobrang sakit. Nahimatay naman ang katiwala nang makita ang mukha ng aswang na halos mapunit ang mukha sa haba ng mga pangil. Habang yung iba naman, halos hindi na makilala sa mga malademonyong anyo. Habang nakadapa sa sahig si Pedra, naramdaman niya ang nagiinit na bagay sa bulsa. Sa kabilang banda si Gina naman, hawak ang asin at bawang, buong tapang itong hinaplas sa aswang na nakahawak kay Pedra. Nagsisigaw naman ito sa hapde. Na mga sandaling yon, nilagyan ni Pedra ng lana na may himag ang mga palad at buong tapang na pinaghahaplas sa aswang. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Si Mr. Hernandez, kasama ang mga tanod sa lugar. Marami na palang nakarinig sa labas ng mga nangyayari. May isang nag-aalalang kapitbahay na tumawag sa may-ari. Pinilit nilang buksan ang nakakandadong pinto. Lumantad sa kanilang mga mata ang nakahandusay na katiwala sa sahig. Habang si Gina at Pedra naman, nakaupo at nanginginig kaharap ang nakabulagtang si Jessie. Iniinda ang init na dala ng lana at himag na hinaplas sa katawan na tila tinapunan ng asido. Nagsipulasan din ang mga kasamang nalukob ng demonyo at hindi na naabutan sa lugar. Ating gabi na nang dinala ang tatlo sa himpilan ng mga pulis. Ngunit kahit anong kwento, ni isa sa mga investigador ay hindi naniwala. Dinala din ang aswang sa malapit na pagamutan sa pag-aakalang pinagtulungan nila ito. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla itong nag-apoy sa kinahihigaan. Dahil sa nangyari, ipinasarado ni Mr. Hernandez ang dormitoryo. Hinanap din nila ang pamilya ni Jessie para sana makuha ang labi. Pero hindi nila malaman kung taga-saan ito. Maging ang mga kasamahan, naging palaisipan ito sa lahat. Nagpasya na ding umuwi ang dalaga dala ng takot sa pangyayari. Mas pinili na lamang nilang pumasok malapit sa pamilya. At hindi na muling ninais na bumalik sa syudad. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.